Lumipas pa ang ilang araw at tuluyan nang tumigil ang ulan sa sitio. Kaagad na ring bumalik si Arturo sa trabaho kasama ng iba pang mga tauhan ng kanilang bayan upang i-check ang naging epekto ng malakas na bagyong iyon sa kanilang sitio. Bilang isang field engineer ay isa ito sa kanyang mga trabaho ang alamin kung anong mga lugar ang pinaka naapektuhan ng malakas na pag-ulan. Mga government infrastructures na maaaring nasira o humina ang pundasyon, mga kalsada at tulay na maaaring naapektuhan ng pag-ulan. At isa na nga dito ang nag-iisang tulay na daan ng sitio papunta sa sentro ng kanilang probinsya sa Aurora. Dahil maputik pa noon, ay nakisabay na lang si Arturo sa mga military truck na papunta sa nasabing tulay. Dahil kung magbabike lamang siya, ay baka abutin siya ng ilang oras at siguradong mahihirapan at madudumihan lamang siya doon. Pagdating nila sa tulay, ay naabutan nito na tila ba problemado si Sargento Lucas. Agad siyang lumapit dito para tanungin ang kaibigan kung bakit ang aga-aga nakasimangot na kaagad ito. Sumagot naman ito at kinabahan si Arturo sa kanyang nabalitaan. Ayon kay Sargento Lucas, ang mga sundalo na naiwan doon sa tulay upang bantayan sana ang mga gamit para sa construction ng nasabing tulay ay nawala lahat. Wala namang indikasyon na pinatay ang mga ito o kaya ay ninakawan dahil wala naman daw mga nawalang gamit doon sa construction site. Bagay na hindi naman din masagot ni Arturo dahil puno din ng kababalaghan ang lugar na kanyang tinitirahan ngayon. Sinabi ng sarhento na ipapahanap niya ang mga nawawala nilang kasamahan. Sa kabuuan ay mga 10 sundalo ang nawawala, kasama na din ang iba pang mga construction worker na galing sa ibang sitio na mga nagbangka na lamang para lamang makatawid sa kanila. Habang nag-uusap, napansin ni Arturo ang isang magandang babae na tila ba namimigay ng libreng kakanin sa mga tao. Tinanong ni Arturo kay Lucas kung kilala niya ba ito. Sabi naman ni Lucas, yan si Maria, isang balo. Dating opisyal dito sa sitio ang asawa niyan, pero sa kasamaang palad, namatay dahil sumaklolo sa isang dayuhan na naligaw sa sitio. Binili na siya noon na wag lalabas mag-isa sa gabi. Subalit kinabukasan noon, nakita na lamang namin ang ulo nito na nakasabit na lamang sa isang puno ng nyug dyan sa kabundukan. Nakaramdam ng takot noon at pagkaawa si Arturo dahil sa sinapit ng babae. Dahil parang napakabata pa nito para mawalan ng asawa. Muling nagtanong si Arturo, may anak na ba si Maria? Sumagot naman ng medyo may pagkapilyo at pangaasar itong si Sargento Lucas. Wala pa pare, libreng-libre yan para sa'yo. Natatawang sabi pa ng sarhento habang binabatok-batukan pa ang binatang si Arturo. Napatawa naman si Arturo at medyo namula pa ang muka. Dahil sino ba naman ang hindi mahahalina? Meron itong napakagandang muka at napakagandang hubog ng katawan. Maputi at makinis ang balat nito at merong mapupulang labi. Medyo singkit ang mga mata at medyo may kalakihan ang hinaharap. Mahaba ang buhok nito na talaga namang kahit sinong lalaki siguro ay mahuhumaling sa babae. Pero bago pa man tuluyang mahulog si Arturo sa ganda ng babae, ay binalaan na siya ni Sargento Lucas. Pabalaan lang kita. Aswang ang kanyan, Arturo. Kaya maghulos dili ka. Ayon sa mga chismis, inalay ni Maria ang asawa niyang sundalo sa kanyang angkan. Napalunok na lamang ng laway noon si Arturo. Dahil sa wala nga siyang kaibigan sa lugar na yon, ay wala din siyang makuhang chicks. Wala pa rin kasi itong nakakarelasyon kahit na init na itong makakuha ng isang babae na kanyang mamahalin ng lubusan.
Ngunit habang nandoon siya sa sitio na yon, ay wala siyang magawa kundi ang magtiis, at ang kanyang perang kinikita sa pagtatrabaho sa sitio na yon ay kanya lamang ipinapadala sa mga magulang sa Maynila. Matapos ang kwentuhan ng dalawa, ay nauna nang umalis si Lucas dahil hahanapin niya pa ang kanyang mga sundalo. Iniwan niya na lamang si Arturo na gumagawa ng plano kung papaanong muling mabubuo ang tulay na yon. Habang gumagawa ng plano, ay nagulat siya noong naamoy niya ang tila ba napakabangong halimuyak na nanggagaling sa kanyang likuran. Lumingon siya agad at doon niya nakita ang babaeng si Maria na nakatingin sa kanya at nakangiti. Ay, magandang umaga po. Ano pong maitutulong ko? Kinakabahang tanong ni Arturo dahil nahihiya siya sa babae. Ikaw naman, Maria na lang ang itawag mo sa akin. Siguro naman hindi nagkakalayo ang edad natin, di ba? Wika ni Maria. Napalunok na lamang noon si Arturo dahil kitang-kita sa damit ni Maria ang magandang hubog ng katawan nito. May kanipisan din kasi ang tela ng suot nitong damit. Hindi maitago ni Arturo ang kanyang paghanga sa dalaga at tuluyan na nga itong namula. Ang sabi ni Maria, kung maaari daw ba itong pumunta sa kanilang tahanan at doon daw ay papakainin siya nito. Tinanong naman ni Arturo kung bakit naman siya papakainin. Sumagot si Maria na dahil daw naubos na ng mga sundalo ang dala niyang kakanin at siya na lamang ang tanging hindi nito nabibigyan. Subalit tumanggi agad si Arturo dahil talagang nahihiya ito. Subalit mapilit si Maria na kung hindi daw siya makakapunta sa bahay ay dadalhan na lamang daw siya nito sa mga susunod pang araw. Tumango-tango na lamang si Arturo upang mapanatag na at iwanan na siya ng dalaga. Bago tuluyang kainin ng gabi ang buong sitio, ay mabilis na pinauwi na agad ni Arturo ang lahat ng mga manggagawa. Sinabi nito na bumalik na lamang doon kinabukasan dahil mas mahirap kung aabutan sila ng gabi doon. 3:00 pa lamang noon ng hapon, ngunit maaga na ngang pinaalis ni Arturo ang mga tao na yon. Noong nakaalis na ang mga tao, ay doon na isinagawa ni Arturo ang isa sa mga abilidad niya na noon lamang niya natutunan. Idinikit niya ang kanyang daliri sa lupa at saka huminga ng malalim. Inisip nito na tumawag ng banakon sa paligid. Wala pang 5 minuto ay may 6 na malalaking banakon na kaagad ang lumapit sa kanya. Pumulupot ito sa kanyang braso. Pinagtutuklaw siya ng mga ito na talaga namang nagpamanhid sa kanyang braso. Pero tiniis niya lamang ito dahil sa kanyang paniniwala ay isa itong kasunduan mula sa kanya at sa mga bagong banakon na susunod sa kanyang mga utos. Noong bumitaw na ang mga banakon ay nagbilin si Arturo sa kanila. Bantayan niyo itong mga gamit dito. Huwag niyong hahayaang may lumapit na kahit na sino dito. Takutin niyo lang, pero huwag niyong kakagatin. Lalo na't kung hindi naman kayo sasaktan. Matapos iyon ay umalis na si Arturo sa lugar na yon dahil saktong may dumaan na isang military truck na nagpapatrol sa lugar. Ibinili ni Arturo sa mga sundalo na nakasabay na sabihan ang mga kasama nila na may mga banakon na nakapwesto doon sa mga gamit sa construction at huwag nila itong sasaktan kung sakali mang maaga silang makakarating doon bukas. Siya na daw ang bahalang magtanggal sa mga iyon. Sumang-ayon naman sa kanya ang mga sundalo. Kinabukasan pagdating nila Arturo at Sargento Lucas sa tulay, ay nahintakutan sila sa kanilang nakita. Dahil ang mga banakon na iniwan ni Arturo doon ay nagkalat ang katawan sa paligid ng kanilang construction site. Galit na galit si Arturo noon dahil awang-awa siya sa kanyang mga ahas na iniwan doon para sana magbantay. Subalit wala naman siyang mapagbintangan sa kung sino ang gumawa nito sa kanila. Tinawag ni Sargento Lucas ang mga sundalo sa kampo na maghanda
Dahil kung anumang nilalang ang pumepeste sa kanilang trabaho sa tulay, ay dapat mapigil na. Dahil kung hindi maaayos ang tulay na yon sa lalong madaling panahon, ay maaaring magkaroon sila ng problema. Lalo na't hindi nakakapasok ang mga importanteng kagamitan at mga supply doon, katulad na lamang ng gasolina at mga gamot. Kinagabihan ay pumosisyon na nga ang mga sundalo sa gilid ng ilog. Nagtago ang mga ito sa malalaking bato upang hindi sila makita ng kahit na sino. Pagpatak ng 9:00 ng gabi, doon na nila nakita ang nilalang na kanilang hinahanap. Mga nilalang na may ulo ng isda, may katawan ng isang tao, ngunit balot na balot ng kaliskis na kulay berde ang kanilang buong katawan. Binalot ng napakalansang amoy ang buong paligid. Magmula nung umahon mula sa tubig ng ilog ang mga nilalang na yon. "Sarge, anong gagawin natin?" wika ng isa sa mga sundalo. "Huwag kayong gagalaw. Hayaan nyo lang. Aalamin natin kung anong kailangan nila." Kalmadong sabi naman ni Lucas. Subalit nagbigay pa rin ito ng utos sa mga sundalo na ihanda ang kanilang mga granada. Napansin nila na hindi gumagalaw ang mga nilalang na ito. Tila ba may hinihintay din na dumating ang mga ito? At hindi nga sila nagkamali, dahil ilang minuto pa ang lumipas ay nakita ng mga ito ang ilang mga kalalakihan na bumaba mula sa itaas ng tulay, na agad din namang sinalubong ng mga nilalang ng ilog. Inabot ng mga tao sa mga nilalang ng ilog ang malalaking sako na hindi makita nila Arturo kung ano ang nilalaman. Matapos ang maikling usapan ng grupo ng mga tao at ng mga nilalang ng ilog na yon, ay naghiwa-hiwalay na kaagad ang mga ito. Ngunit bago pa man bumaba sa ilog ang mga nilalang, ay dumakot muna ang isa sa mga nilalang na yon sa laman ng mga sako. Doon nakita nila Arturo at Lucas ang isang braso na tila galing sa isang bata. Nagulat sila nang agad itong nasabi ng nilalang na parang kumakain lamang ng piniritong manok. Pandidiri at galit naman ang naramdaman ni Arturo. Hindi na napigilan ni Arturo ang kanyang sarili, kaya naman lumabas na ito sa kanyang pinagtataguang bato at saka sinugod ang mga syokoy na kumakain ng braso ng bata. "Mga demonyo kayo! Wala kayong awa!" sigaw ni Arturo. Nakita siya agad ng mga syokoy na yon. Naaatakihin pa sana siya, ngunit hindi na nakagalaw ang mga syokoy na yon dahil may mga ahas nang pumulupot agad sa kanilang mga hita. Pinagkakagat nila ang paa ng mga syokoy, dahilan para matumba ang mga ito sa batuhan sa gilid ng ilog. Pagkatapos noon, ay walang pigil na pinagtataga ni Arturo sa ulo ang mga syokoy na yon dahil sa galit na kanyang naramdaman. Ngunit napakatigas daw ng ulo nito. Noong hindi tumalab ang pagtaga nito sa ulo ng syokoy, ay itinusok na lang ni Arturo ang itak nito sa bunganga ng nilalang, na siya namang agad na ikinamatay ng nilalang. "Arturo, bumalik ka dito!" sigaw ni Lucas. Ngunit parabang nabaliw na tao si Arturo na mag-isang sinugod ang mga syokoy na yon. Dahil doon ay hindi magawang makapaghagis ng granada ng mga sundalo, kaya naman sumama na rin sila sa bakbakan at inalalayan si Arturo na nakikipaglabang mag-isa roon sa mga syokoy. Niratrat nila ang mga syokoy na pabalik na sana sa tabing ilog, ngunit napilitang umatras ang mga ito dahil sa dami ng mga sundalong nagpapaputok sa kanila. Noong kumalma na si Arturo, ay naupo na lang ito sa tabing ilog habang hingal na hingal. Doon na nagsimulang maghagis ng granada si Sargento Lucas sa ilog. Kahit gabi, ay kitang-kita nilang lahat na nagkulay pula ang tubig ng ilog sa dami ng syokoy na kanilang napatay sa sunod-sunod na pagsabog ng mga granadang kanilang ihinagis.
Agad-agad ay nagsindi ng apoy sa paligid ng ilog ang mga sundalo upang makita nila ng malinaw kung ano na ang tunay na nangyayari sa paligid. Doon nila nakita na isa-isang naglutangan ang mga damit ng mga kasama nilang sundalo na nawawala. Marahil ay itinago ng mga Shokoy ang mga damit ng mga ito doon mismo sa ilalim ng mga bato sa ilog upang hindi nila ito makita. Hindi pa doon natapos ang pag-atake ni Arturo. Idinikit niya ulit ang kanyang daliri sa lupa at inutusan ang mga banakon na sisirin ng ilog upang tignan kung naroon pa ang mga Shokoy na yon. Agad din naman siyang sinunod ng mga ito na talagang nagpagimbal at nagpamangha kay Lucas dahil ito rin ang isa sa mga abilidad ni Kuyang, ang magtawag ng mga ahas sa kahit anong oras na kailanganin niya. Ngunit noong buong akala nila ay tapos na ang labanan, ay doon naman narinig nila Sargento Lucas ang mga galit na galit at nag-aangil ng mga taong nakita nila kaninang mga kausap ng mga Shokoy na yon. Nakanganga pa ang mga ito at naglalaway pa ng matindi. Nagsilabasan din ang mahahabang pangil ng mga iyon na animoy pangil ng mga aso. Panay ang tapik ni Lucas kay Arturo, subalit hindi ito tumatayo mula sa pagkakayuko sa lupa. Pilit niya itong pinapatayo dahil may mga bago na silang makakalaban. Ngunit parabang naglalakbay pa ang diwa nito at nakatulala lamang sa ilog. Wala naman nang nagawa noon si Lucas, kundi ang ihanda na lang ang kanyang sarili sa paparating nilang kalaban habang binabantayan nito si Arturo. Diyos ko, hindi na ata mauubusan ng aswang sa lugar na to ah. Humanda kayo! Paliliguan natin ng bala ang mga yan. Sabay ratrat ni Sargento Lucas sa mga aswang na aakma palang naaatake sana sa kanila. Ngunit inunahan na nila ito. Nagsitakbuhan ang mga iyon at kalaunan ay hindi na nga lumaban sa mga sundalo. Halos maubos nila Sargento Lucas ang dala nilang bala dahil sa dami ng kanilang nakalaban sa gabing iyon. Napabulong na lang ito sa mga kasama niya. Mukhang naubos na natin ang mga balang may basbas ni Kuyang ah. Problema ito. Sakto naman noon na doon na rin bumalik ang ulirat ni Arturo. Nagsisigaw ito sa tuwa at gigil. Alam ko na! Alam ko na! Alam ko na kung saan nanggagaling ang mga Shokoy na yan. Sarge, may isang bukal doon sa kabilang parte ng ilog. Pasabugin natin yon. Pag ginawa natin yon, hindi na makakalabas ang mga Shokoy na yan. Tuwang-tuwa namang pagbabalita ni Arturo. Sumagot naman si Sargento Lucas na bukas na nila kayang gawin yon dahil kukuha pa sila ng mga pampasabog sa kampo. Subalit sa ngayon ay kailangan na muna nilang isipin kung papaano nilang mapoprotektahan ang sarili dahil nga naubusan na sila ng bala. Sinabi naman ni Arturo na huwag silang mag-alala dahil nakikita niya na ang lahat. Nakikita niya ang lahat ng mga aswang na tumatakbong papalayo sa ilog. Nakikita niya ang lahat. Nakikita niya ang lahat ng nakikita ng kanyang mga alagang banakon. Lalo namang napabilib noon si Sargento Lucas kay Arturo dahil na rin sa galing ng mga abilidad nito. Palagi niyang naaalala si Kuyang para bang hindi ito nawala sa kanilang tabi dahil mas agresibo at mas matapang si Arturo. Buong gabi ay nagkuta ang mga sundalo kasama si Arturo doon sa itaas ng tulay. Binantayan ang mga gamit nito. Masaya si Lucas noon na sa unang pagkakataon ay nagagawa na nila kahit papaano na humakbang para sa pag-unlad ng kanilang sityo. Nakatingin ito noon sa binatang si Arturo na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kumpiyansa na ito na ang pagkakataon nila para umunlad naman at umabante ang kanilang lugar. Subalit ang hindi alam ni Arturo at ni Lucas na noong gabi ding iyon ay inatake ang kampo ng mga sundalo sa sityo. Sinunog ng mga rebelde ang lahat ng kanilang mga supply at armas. Tawagan niyo si Sargento!
Tawagan niyo, bilis! Sigaw ng isa sa mga sundalong nagbabantay sa kampo habang minamanduhan ng iba pa nitong mga kasama. Pinasok ng mga rebelde ang kanilang kampo at walang takot ang mga ito na umabante at nakikipagsabayan ng putok sa mga sundalo. Walang mga bulletproof vest ang mga ito, ngunit tila ba hindi tinatabla ng bala ang mga ito. Dahil kahit paulit-ulit na barilin ng mga sundalo ang mga yon, ay walang epekto sa kanila at hindi man lang nasusugatan ang katawan ng mga yon. Ano na mga army? Iniwan nyo naman kami doon sa bundok. Wala na tuloy kaming kalaro. Ayaw nyo na bang makalaro si Commander Anghel? Mga duwag pala kayo eh. Hetong regalo ko sa inyo. Atis. Pinasabog ng mga rebelde ang mga lalagyan ng mga bala at granada ng mga sundalo sa kampo. Wala nang nagawa ang mga sundalo dahil wala silang kakayahan na makipaglaban sa mga iyon. Dahil nga hindi tinatabla ng bala ang mga katawan ng mga ito na parang may mga agimat ang mga yon. Nilisan na lang ng mga sundalo ang kampo upang umiwas na makipaglaban sa mga rebeldeng hindi naman tinatabla ng bala. Natanggap naman ni Sargento Lucas ang masamang balitang ito, ngunit wala itong magawa dahil naipit ito sa ilog kasama ni Arturo at napakadelikado ngang bumiyahe ng gabi sa sitio. Wala nang nagawa noon si Sargento Lucas kundi paulit-ulit na suntukin ang lupa dahil sa galit at gigil nito. Wala siyang magawa noon. Naipit siya sa isang delikadong sitwasyon. Dito na magsisimula ang mga bagong problema ni Arturo. Ang pagpasok ng mga rebelde sa eksena. Ang simula ng pakikipaglaban ni Arturo sa mga nilalang na matagal na rin kinakalaban ni Kuyang. Ang mga angkan ng aswang, mga engkanto at mga rebelde ng sitio.